kaibigan, sa Bunga Bulacan, we have 31 minutes after the hour of 9 o'clock. It's a... hindi ba ulan, di ba? Hindi naman sunny. Malinsangan ang init ng panahon. Sarap magupad, tara magupad. Biro lang baka gawin nyo. Magupad ng jacket. Uy, magandang evening po sa lahat ng mga nag-aapodan ngayon. Huli na lahat, gabi na. Gabi na yan. Wednesday evening mga kaibigan. Luzon, Visayas, Mindanao. Hello po sa lahat ng mga papunta po ng Baclaran ngayong gabi. At magsisimba sa Redemptorist Church dyan sa Baclaran. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Sana naman ipag-pray nyo ako na pumayat na ako. Kahit ipag-pray nyo ako. Kung hindi ako magdadayat, wala. Maligayang pakikinig po sa lahat na nakaantabay sa atin na nag-commute pa uwi ng kanilang bye-bye. Yung mga kuyang driver po ngayong gabi na ipatabad na, di ba, yung anti-destructive driving. Hindi ko alam anong saktong ng batas. Pero bawal na mga kaibigan ang anything destructive, di ba, or distracting sa iyo habang nagmamaneho ka. So, bawal na mag-text, mag-telephone na mga kaibigan. Hindi ko pa particular kung yung Bluetooth pwede. Kasi mga kotse equipped pa ng Bluetooth, di ba? O di kaya may Bluetooth na headphone naman. Hindi ko alam kung kasama yan. Alamin ko nga. Alamin na Aaron yun mamaya. Kung kasama yan. Di ba? Do things better, mga kaibigan. Sumunod sa batas. Pag sinabi ng speed limit, di ba, sa Skyway 100 lang speed limit. Sa Commonwealth Avenue, 60 lang yung speed limit. Kapag sinabi na 60 lang or 100, sumunod po tayo sa speed limit. Di ba? Do things better. May nakakita o wala, may pulis o wala, may traffic officer o wala, dapat sumunod tayo. Di ba? It's actually always good, di ba, to do things better. Parang ironic, no? It's actually good to do things better. Cute. Parang ano lang yan. Segue na ako. Cram Top Coffee Creamer. O, di ba? Black coffee man yan or 3-in-1. Your coffee drinking experience will be better with Cram Top Coffee Creamer. Maligayang pakikinig sa mga nagkakape-kape. Nagkakape ako ngayon, mga kaibigan. Hindi na ako nakarecover sa pagkakapaos ko. Magtatatlong linggo na yata ito. Ang swerte mo, nakaaway ko nung araw na yun. No? Yung nasigawan ko nun. Hanggang pause pa rin ako. May ala-ala kaming dalawa. Ano ba yung pinost ko tonight sa aking account? Ang pinost ko po tonight ay it's not that bad to be single. O, pakishare na. Ang dahil makaka-relate, di ba? It's not a disease, mga kaibigan, ha? Alam niyo minsan, lalo pag Valentine's Day, na ma-magnify, di ba? Yung magnitude na ma-magnify lalo ng pagiging single kasi you try to compare yung status mo sa ibang mga kaibigan mo na may karelasyon. Marami nga may karelasyon, hindi naman masaya. Di okay na yung single, at least masaya. Tama, di ba? Dami dyan, kaliwat ka na may jowa. Meron nga akong kilala, mga kaibigan, 4 jowa, hindi pa rin masaya. Diba? Ang pinakamagandang relasyon ay relasyon mo sa sarili mo. Love yourself before allowing someone to love you. And don't feel bad if you're single, mga kaibigan. Maligayang pakikinig po. Sabi dito, ayos ha. Ang alin ng ayos. Yung it's not that bad to be single? Is it bad? It's never bad to be single. Oy, congratulations po sa aming mga winners ng Love Knows No Boundaries. Yan. Yung mga nanalo kanina, may nanalo kanina, mga kaibigan, 3,000 pesos. Oh. Sige noong, alamin ko mamaya kung ano mga napanalunan ako magkano. Baka may announce ko ang 3,000 tapos 2,000 lang pala. Mag-abono pa ako. Sus garbansos. Dami ha. Dami nag-claim ngayon ha. Naimigay po ang Love Radio, mga kaibigan, ng libreng boundary. Yan. May nagtanong sa akin, paano pag yung taxi ay akin, hindi ako nagpa-boundary? Basta nakarating ka, wala kang pakialam kung, di ba? Wala kang pakialam kung sa'yo o hindi. Basta tinawag na yung pangalan mo, you are here sa time na within the allotted time that we gave you, nagpakita ka rito, you're gonna win the prize. Ganun kasimple. Tawag na daling over 8326171 or 1-800-10-100-5683. Papa Jack, sabi dito, pause ka pa rin. Yes.
Pero sa mga nagtatanong kung may sakit ako, wala pa akong sakit, paus lang. Well, sa isang DJ, mga kaibigan, big deal ang pagiging paus. Dapat maging model talaga ako ng panggamot sa paus. Honestly, no, pa pwede, no? Pwedeng i-endorse na brand. Tagdag income yan. Wala na. Last week, mga kaibigan, tinamaan ako ng, 2 weeks ago, di ba? Ubot sipon. Wala na, syempre. Ikaw na mag-model ng 2-in-1, 2-0, tapos may sakit ka. Kaya naman. Di ba? 2-in-1, 2-0, mga kaibigan. Kailangan ko na malusog na pangakatawan kasi syempre, naghahanap buhay ako. Tulungan mo ang sarili mo, sabi nga nila. And God will help you as well. Naniniwala ko dyan, mga kaibigan. Bata pa ako, yan na yung motivation ko sa buhay. I help myself out. Doble kayod, mga kaibigan, kasi yun naman talaga the only way to succeed in life is magdoble kayod. Ang di magandang part dyan, mga kaibigan, doble rin yung pagkakataon na magkaubot sipon ka. At pag nagkaubot sipon, ito in wine, tusiran mo na yan. Doble ang ubo, kayang dobling ubo at sipon, mga kaibigan. Hindi mo na kailangan na magkaibang gamot kaya makakatipid ka, convenient pa. Ang tusiran kasi merong dextromethorphan na nakakapagpatigil ng ubo. Meron din itong phenylephrine na pang-decongest at pang-relieve ng sipon. Dextromethorphan, HBr phenylephrine, HCI paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Walang bakil yun, ha? May caller tayo, si Arlene ng Parañaque. Hello? Hello po. Hi, Arlene. Hello po. Pakilakas ho. Okay, hello po. Arlene, lang taon na? 40. 40 ka na? Yeah. Naku. Brand yung ka ngayon. I mean, Di ba? Kasi life begins at 40. Kung 40 ka ngayon, ibig sabihin fetus ka pa lang. Di ba? Wow. Anong ginagawa sa buhay ni Arlene? Working po. Anong work mo? SEO company. Ano po? Sa SEO po. STO? Search Engine Optimization. Ma'am, pwede bang idikit mo sa labi yung phone? Okay. Yan pwede pala, walang yaka. Hindi, yan ako. Kinakabahan ako. Para hindi na kita maistorbo pa, idikit mo yung labi mo sa phone, ha? Opo. Oo, kasi yung huling ganyan, ang kulit nginat-ngat ko sa mukha. Huwag naman. Oo, dati akong ratatouille kasi. Sige po. Sige. Okay. Ano yun? Ano ka mo? Search Engine? Optimization. SEO. Yes. Opo. Pahina ka ng pahina. Opo. Sulatan mo na lang kaya ako. Masahin mo. Hindi kasi Ha? sige lang, okay. Oo. Parang awa mo natin, nai-istorbo yung kwentuhan natin, ha? Sige, okay. Wala ka namang ginagawa para lumakas, eh. Hiningal kasi ako. Okay, sige, sir. Ayan, sige. May asawa ka na? Widow po. Widow. Kailan pa? 2012. 2012. Katanong talaga. 2012 po. 4 years ka nang kumbaga single. Opo. Opo. May anak kayo? Meron po, dalawa. Dalawa. Sige. Ilan taon yung panganay? 2019 po. Ano na? 19 years old po this 19. November. Okay, sige. 18 saka 19 years old. Magkasunod lang. Opo, dalawang So, girls. in love ka ba ulit? Oo. Yan na. Hindi, gusto ko lang pag-usapan. Hindi po, gusto ko lang pag-usapan yung past mo. Before na yung present. Ano po? Mama, sorry ha. Ayaw mo kasi lakasan na maayos eh. Lakasan ko na. Siyempre ikaw narinig mo sarili mo. Bakit naman kung hindi? Okay, sige po. Sige po. Opo. Mama, ang taas na ng metro ko dito. Anong gusto ko? Puntahan na lang kita? Sige na. Nilalakasan ko na. Pinipilit kong lakasan eh. Huwag mo lang hayaan na ulit-ulit tayo sa part na yan, ha? Sige. Kasi baka hulugan kitang token. Para lumakas ka lang, ha? Hirap pala tumawag, no? Actually, sumulat lang ako. Nakasulat na ako dyan dati. Binasa ko naman. Oo, sir. Glad nga eh. Nabasa mo kaagad siya. Sige po. Sige, ma'am. Ang pag-uusapan yung past. Pwede lang. Ano yun na mayapang asawa mo? Opo. Kasi medyo although in a relationship na, pero hindi pa rin masyado kasi maka-move on, ganyan.
Pero, okay naman. Kasi lang, may... Nakailang jowa ka na after... Po? Nakailang jowa ka na? Nakailang relasyon ka na after... Isa lang po. Isa pa lang. Gano'ng katagal na kayo niyan? 1 year? 1 year. So, 1 year, opo. Ilan taon na yung bago mo? Kay dad ko rin po. 40. 40 na 40 yan. din po. Opo. Hindi ka naghanap na mas bata, mga 21, gano'n. Ayoko naman sakit sa ulo. Sakit sa ulo noon. Tanong ko lang, man. Tingnan mo, pag ganyan ang kwento, malakas ang bibig mo. Pag seryoso. Kasi yung mga anak ko kasi, matawa lang po. Sige. Opo. Tanggap naman ng mga bata yung yung bagong dad nila. Oo naman. Sige. Actually, boyfriend na naman. Hindi naman po nasasama. Okay. Medyo hindi pa kasi, medyo masakit pa kasi. Pero okay naman, naiintindihan naman niya. Kasi lang parang gusto ko lang kasi totally maka-move on doon sa past. Okay. Oo, parang kasi yung time na sumulat ako, nagbulat nga ako, yung the letter pa ninyo, yung sinend ko yun sa inyo. Ang ganda kasi nung payo mo sa akin about yun sa nangyari, tapos sa mga anak ko, parang inuulit-ulit ko kasi siyang pakinggan actually. Kaya parang kahit hanggang ngayon, parang hindi ko maiwasang pagbentuhan, hindi ko maiwasang iyak pag naaalala ko ganun. Ano ba yan? Nakakainis. Okay. Yun. No. Sige lang pa, naglalaba ko ako eh. Oo, ano talaga, Gamit po yung Pride Barretta with Staying Away formula. Sige lang nga. Ganon talaga, may endorsement eh. Sige, anything in particular you want, di ba, na pag-usapan natin ngayon? Ano lang po, parang, kasi, actually, parang, hindi lang, parang ayoko lang kasi maging unfair din sa pangalawa. Pero, naiintindihan niya naman kasi wala naman daw siya actually na problema dahil wala na naman daw yun. Pero napapagkwento, parang feeling ko lang kasi parang nagiging unfair doon sa kanya na napag-uusapan namin. Hindi na lang kasi nagbabanggit ko, tapos minsan iyak, gano'n, parang ang nagiging problema lang, parang hindi ko talaga maibasang pag-usapan. Para, ayoko naman talaga lang pag-usapan, pero hindi ko pa rin malit ko kasi, hindi ko alam kung bakit. Parang, mahal ko naman yung pangalawa kasi parang hirap-hirap yung isa, or wala naman na siya. Ganun. Hindi ko alam. Hala po, nag-tweet yung asawa mong namaya pa, nag-tweet po. Sabi niya, move on. Move on. Okay. Move on daw talaga. Move on naman, hindi naman ko mag-move on. Pero siyempre, parang, andun pa kasi, yung sakit. Diba? Kaya hindi ko na alam kung nagiging tama ba, nagiging unfair ba ako, or ano. Pero wala naman kong problema. Actually, wala naman nagiging problema sa kanya. Parang ako lang yata yung may problema. Okay. Hello. Ito. Kahit wala kasi yung boses ko, narinig. Oo nga, nakikinig ko ako, nagmamadyong ako ngayon eh. Hindi ko alam kung anong gusto kong sabihin. Basta yun lang, gusto ko lang sabihin. Ganun. Mama, sorry, naguluhan po ako. You're worn widow na. You still love talking about yung namayapa mong asawa, di ba? But you have to, you have to, but at least, mama, paano ba? Kasi, paano ba? Wait lang po, ma'am. Nag-isip ako ng term. Okay. Oo. At least po, you have to live a life, di ba? Kasi now you are compromised, di ba? Opo. Dun sa part na wala ka na kasing asawa eh. I mean, I know that at some point you still want to act as if you are a wife of your husband, but he's gone now. And my point is, buti sana kung hindi ka nagjowa ng iba. I mean, relasyon po ito eh. Dalawa kayo dito eh. I am not saying na patayin mo sa alaala mo yung namayapang asawa mo. But then again,
it will not be okay or always okay for your partner right now to always deal with your past. Yun na nga. Hindi siya tama. Oo, yun nga. Ganito, tumawag ka sa akin, kanina ka pa iniintindi kung ano ba ang dahilan, ba't ka matawag dito. Kaya naiintindihan ko na. Kaya ka pala tumawag sa akin because you want to find justification kung okay lang bang pinag-uusapan palagi yung namayapa mong asawa pagkasama mo yung jowa mo ngayon. No? You're guilty of that. Tama, mali? Guilty talaga ako, promise. Hindi kita marinig. Puntahan na lang kita. Guilty po ako, promise. Guilty po. Yan. Medyo nagigil talaga ako. Kasi pag napag-uusapan, gusto ba makikerry, ano ba may senaryo na katulad ng... Kasi ano ba yung implication po nito? Walang masama talaga. Mahirap pagsilosan ng patay, mga kaibigan. Di ba? I mean... Hindi naman siya nagsiselos. Ako lang talaga yung... Makakala mo lang, baka hindi lang niya gusto ipakita. Di ba? Kaya sa mga lalaki, ang pinakamahirap aminin sa amin yung nagsiselos kami. Lalo pa pagpatay pagsiselosan namin. I mean, totoo lang, real talk lang, di ba? Kaya kung naiinis ako pag may babae, mga kaibigan, may jowa sila, tapos alam nilang nagsiselos yung lalaki, tatanong pa sila, ba't wala kang kibo? Ba't wala kang kibo? Ba't ka bad trip? Pag alam mo nagsiselos, huwag mong tanongin kung bakit walang kibo. Diretso mo nagsiselos ka ba? Diba kasi hindi mo marinig sa amin na sabihin namin sa'yo na, nagsiselos ako. Kasi parang namin pinukpok ng bote yung mukha namin yan. Oo nga. We are never gonna admit to that na nagsiselos kami. And we expect na naintindihan mo at alam mo yan. So don't ask us, di ba, ng mga tanong na nagsiselos ka ba? Kasi para mo kami ginagago nun. Alam mo naman nagsiselos ka, kayo pa. Lahat ng bagay nararamdaman nyo, napaka-observer nyo, tapos magtatanong kung ba't walang kibo? Ba't madrip ka? Ba't walang kibo? Bakit nagadabog ka? Nating gina sa mukha eh. Oo. Mama, ano ang gusto mong itanong ngayon sa akin? Yun lang, gusto ko, alam ko namang nararamdaman ko namang guilty ako sa ganong sitwasyon. Pero gusto ko ng ba yung the best way na para, lagi naman po ako nagdarasal na sana, natanggap ko, ganyan, na wala na. Siguro may instances lang naman po talaga na naaalala ko, na magpagkwentuhan, sa hindi sinasadyang senaryo, ganyan. Yun lang naman po yung aking gusto kong sabihin na. Ganito sige, ma'am, okay, ganito. Iniisip ko ngayon, kung halimbawa ako yung lalaki, how am I going to deal with you when you talk about your ex-husband? Or, yung asawa mo na mayapa, not ex, di ba? Paano ko magre-react? Ano nga sabihin ko sa'yo? Wala eh. I will be an audience to you nang walang naitutulong sa'yo. I cannot tell you it will be okay. I cannot tell you things will get better. Diba? Lalo na I cannot tell you he'll be back kasi namatay nga eh. Ano nga sabihin niya sa'yo? Diba? I understand yung naalala mo yung namayapa mong asawa. Naintindihan kita ate. Pero yung mga bagay na kailangan, wag mo nang sabihin, hindi mo na kailangan sabihin sa kanya, sa'yo na lang. Because there's nothing significant he can tell you to change what happened. It is what it is. Sir, actually, Papa Jack, hindi ko naman ayaw pa bumayag talaga. Sagot ko na. Oo naman, natanggap ko naman po yun. Ano ba? Tanggap ko naman yun. Tanggap ko naman yun yung sinasabi mo. Yun lang, kaya gusto ko lang talaga, parang wag ko na sanang, ginasa sa akin din naman yun kung anong gagawin ko. Diba? Yun lang, parang gusto ko lang i-share, para at least kahit paano yung burden na nasa dibdib ko, kahit paano na-exam. Anong burden ho? Kasi sige na, sabihin ko na nga lang, dapat di ka nagjowa kung di ka pa recovered. Ganun kasimple. Yun na nga eh. Kasi ano ba implication nito sa buhay o sa pagkatao ng taong karelasyon mo ngayon? Siguro maliwanag sa kanya ate that if you keep on acting that way, maliwanag na pinaparating mo sa kanya kung buhay yung mister ko, hindi tayo ngayon. That is a very, very big what if ate. Wala naman siya magagawa talaga to change natin. Diba? And you're confusing him. Because honestly, you are making him jealous, diba? But he cannot be jealous kaya kasi patay eh. Ano yung magsilosan yun natin? Para naman tangal lang magsilos sa patay. Oo nga po. Real talk lang mga kaibigan. It's unethical. Nakikinig yung mga anak mo ate. Pero pinili mo kasi magkajowa ulit eh.
Diba? It's unethical to tell you insignificant yung topic na yan. But yes, let me tell you, insignificant yung topic na yan. Pag kasama mo, hindi mo ngayon. It's not insignificant pag kayong magkakasama ng mga anak mo, nandun siya, okay lang yan. Pero pag kasama mo kayong dalawa lang, it should be a moment na para sa inyong dalawa lang. Kumain ka na ba? Tapos na. Ha? Tapos na po. Hindi ka talaga marinig natin. Tapos na po. Ulit lang ako, sabi mo lakas. Oh my God. Tapos na. Ilalakas ko na. O pwede pala, anak ng tokwa, Hindi, inano ko po yung kamay ko dun eh. Sana kanina, pate! Kanina ko po sinabi. Di ba kasi nakikita nyo na naiinis na ako. Pwede naman eh. Okay. Ang hirap pala pag sumabag ikaw, no? Malapit na kitang ngat-ngatin sa mukha. Okay na po. Okay na. Unahan yung kaliwang side. May pimples. Okay. Salamat sa pagtawag, Arlene. Hingan lang kita ng mensahe para sa iyong jowa ngayon. Ano? Okay. Ayun. Kung nakaantabay siya ngayon, what do you want to tell him? And please, I don't want to interrupt you in the middle of whatever you want to tell him. So please speak louder. Apa, sige. Asan yung louder? Opo ka ng opo. Opo. Asan ngayon louder? Malakas na nga po. Maina pa rin yan. Parang sinaudo ko na po yung boses ko. Huh? Todo na siya. Favorite na kita ngayon. Oo nga po, todo na. Sige na po. Oo. Sabi na maingay daw ako, sabi ng anak ko. Game. Okay po, game. Nakabahan ako. Pwede bang amin na lang yun? Inabahan akong bigla. Isang. To Eric. Right? Oo. Sorry sa nababanggit ko yung past. Pero I know, naiintindihan mo naman ako. Saka, don't worry na yung mga bata naman na intindihan niya naman yung situation, naintindihan naman nila yung situation natin, wala namang problema sa kanila. Basta ano lang, keep on holding lang na siguro ma-overcome ko din lahat yung mga nangyari. Basta ano lang, basta dyan ka lang. Okay na ako dun. Yun lang. Okay na po yun. Okay na po dyan. Ano yun? Alam niyo na rin naman. Arlene! Po. Paulit from the top. Ayos na yun. Joke lang. Ayaw ko naman talaga. Tama na yun. Tama na talaga. Tama na yun. Pag kami na lang magkasama. Ay, joke lang. Sige. Nakikinig yung mga anak mo. Ano na pagkasabi mo? Oo nga, nahiya na nga ako eh. Ako na tinatamad naman yan yung mga anak mo. Banggit pa ng banggit. Kasi naman, nag-try lang naman ako. Bigla naman ngayon. Get ready. Ganito na, before I end this call. Sana maalala mo tayo. Arlene, when you lost your husband, I know it was devastating. Tama? Opo. But you made a conscious decision to fall in love with another guy. Yan ang desisyon natin na walang namilit sa'yo. Tama? Opo. Tama. It's synonymous to giving yourself the chance to be loved again by somebody else. Tama mali? You allowed another person to sweep you again off your feet, ate. At walang namuwersa sa'yo dyan. Right? Opo. Tama. So please, ate, you gave yourself the chance to be with someone else. Take care of that chance. Because no one, ate, no one forced you
to be with this guy. So might as well, yung decision mo, which was done at, I guess, di ba, free will mo naman. Opo, oo. Tama. Di ba? Bigyan mo ng hustisya. Kung hindi mo kaya at makipaghiwalay, kagano'n kasi yung buhay. Oo. I will naman. Pag alam kong medyo basta. Ano ulit yun? Teka, nabusit ako dun. Hindi. Oo naman. Kasi, okay naman po yun. Totoo yung sabi mo. Okay. Salamat sa pagtawag. Thank you very much po. Bye-bye. God bless. God bless, Arlene. Thank you. Si Arlene, mga kaibigan, ng Paranaque, Lumalove Life. Tawagan niyo kadali over 8-3261-71 1-810-100-5683. Kabati lang po ako, mga kaibigan. Dahil pong call, dahil pong visitors tonight. Mga taga dyan lang. Ha? Galing sa kasal. Sinong kinasal? Saan? Nag-honeymoon. Huwag yung storbohin na ginagawa sila ngayon. Nagbibilang sila ng mga checking ngayon. Mga regalo. Ang mga kasal ngayon, mga kaibigan, ano na sila, nakalagay na monetary gifts, di ba, are more welcome. Kasi may tita ko kinasal, ang regalo sa kanya halos puro rice cooker, mga 7. Oo, di ba kasi, di ba? Madodoble. So ngayon ang ginagawa, monetary na lang. Hello sa honey ko, Christine and, Christine? Ano to? And Yara family, Villaruel family, Auntie Virgie, maligayang pakikinig po. Sino Auntie Virgie? Sino yan? Auntie Virgie! Virgie ka pa? Bakit ka? Virgie, di ba? Ba? Ano sabi ko? Puntak na ito. Good evening to Anduya family, Hernandez family, ang Interadent family. Tama ba ako? Social naman, parang kumpanya yung pangalan. Ako ba niya to? Akala ko pamilya. Sos talaga. Happy wedding to Emeline and Froilan Tanyada from Interadent family, mga kaibigan. Kinasal sila today. Saan sila kinasal? Tramway. Simbahan na pala ang tramway. Civil wedding. Good evening. Nabasa ko na to. From Hanelat Anduyo, maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Hernandez and Interadent family, maligayang pakikinig po. Salamat sa pagdalaw sa mga bisita ko nandito ngayon, yung mga regular na nandito, pag walang aircon sa bahay nandito. Hello sa inyo. Tawagan niyo ako dali over 8326171 or 1-810-100-5683. Batiin mo naman ang Team Carjack na sa first Mansari sa Friday. Hayop, may Mansari ha. Una pa kayong makaano sa maligayang pakikinig po sa lahat ng yung Team iBugs din, di ba? Parang yung mga pangalan ng mga team na kinabibilangan ni Papa Jack, parang kung hindi mo gagawa ng angulo nakakatawa, masama pakinggan. Ang Carjack pang-aagaw ng kotse yan eh. Di ba? Ang iBugs, di ba? Ayaw nating lahat. Nag-alala ko baka magkaroon ng Team Los-Los, Team Kontil, An-An, Team Lamde. Hello? Hello. Hi, good evening po. Good evening po. Sino ho sila? Jen. Jen, oh. Ano po order nila? Ha? Wala. Ilan taon na si Jen? 26. 26 ka na. Taga saan ka, te? QC po. Saan sa QC? Basta QC. Huwag mo sabihin. Magaling ka pa sa akin. Saan nga dyan? Hanapin ko bahay mo. Saan ba? QC Tandang Sora. Tandang Sora? Side ng Jollibee, side ng KFC. Uy! Side ng Jollibee, side ng KFC. Malayo. Sa may Pure Gold, sa kanto, papasok. Malayo pa. Tandang Sora. Saan nga side? Side ng Jollibee, side ng KFC. Side ng KFC. Yung paakyat. Hindi.
Malayo pa, lagpas pa. Lagpas panta ng Sora. Oh! Kinakabahan ako. Saan nga? Commonwealth. Mindanao. Mindanao Avenue. Malapit ka sa Cherry Foderama. Hindi ko alam yun. Hindi malayo, hindi mo alam. Kasi kung malapit ka, alam mo yan. Mindanao Avenue ka? Oo. Ang hirap kausap niya ito, ano? Nakabahan ako, Papa John. Diyan, anong ginagawa mo sa buhay? Nag-work. Anong work mo? Sa office. Sa office. Ano ka doon? Stapler? Basta, sa office. Clerical work. Clerical work. May mga taong gifted sa ganyan. Ako, hindi ko kaya yan. Yung maupo ng 8 hours, tapos hindi, mga kaibigan, I'm not saying na, hindi may mga tao talaga na masaya sa ganyan. Ako, I'm not one of those people. May tita ako masaya sa ganyan, maghapon siya sa window lang, di ba? Next! Ganun lang. Istampan lang sa munisipyo sa amin. Yun lang. Minsan wala pang customer. Next! Sigaw pa siya, wala naman tao. Di ba? Ang hirap niya, kaya alam mo di ba? Nakaupo ka maghapon. Siguro pag ako yan, kung wala akong choice, hindi ako upo. Ako tuwad ako na naman, gagagawa ako dyan. May iba lang. Sige, dyan may asawa ka na? Hiwalay. Hiwalay. Alam mo kung bakit? Bakit? Ang gulo mo kausap eh. Hindi mo kausap bakit? Baka ako nagkukwento eh. Sorry. Ay, connect lang. Sige na, magkwento ka na. Paano kumpisahan? Tingnan mo. Liwanag, di ba? Ang gulo kausap. Sige nga, saan nga? Saan na gulo ang gulo? Ayun. Hiwalay ka na, may anak ka na. Isa. Ilan taon na yung anak mo? 5 years old. 5 years old na. Kailan pa ka pa hiwalay? 1 year na, mahigit. 1 year na mahigit. Ayun. Gaano katagal na dapat kayo magkasama kung hanggang ngayon kayo pa rin? 6 years na dapat. Nagsama kayo kasi nabuntis ka. Tama ako, di ba? Hindi. Nagpakasal kami. Nagpakasal kayo, hindi ka pa delayed? Hindi. Ano ba yun? Nagpakasal muna kami before kami magkaanak. Okay. So it was a decision natin that you thought was right, di ba, during that time? Okay. Ba't ka naghiwalay? Paano ba? Kasi nahuli niya na may nahuli siya na karelasyon ko. Ayun. Landi. Nagkaroon. Hindi. Anong tawag na matino ka? Hindi, ganito kasi yun. Nangyari yun kasi paano kung pisahan, kinakabahan ako. Kasi ganito, nagpakasal kami, di okay kami, ganyan-ganyan. Tapos, before pa na kami magpakasal, may 5 years kami. 5 years kami before kami ikasal. Nag-decide kami na magpakasal kasi sabi na rin ng magulang niya na hindi daw dapat na pinapatagal kung talagang magkakilala na daw kami ng Alright. Can you please stop the stupidity Wag tayo ngayon dahil naghiwalay kayo, bigla mo nga sabihin na nagpakasal kami kasi sabi ng magulang niya nagpakasal kayo kasi gusto niya parehas. Yun. Gusto na rin namin parehas. Ayun yun. Okay, wag ka na magbintang na ibang tao para kang tanga. Advice na rin siyempre ng mga magulang nila para kasi daw hindi Stop it natin. Yung mga magulang ninyo ate, di ba, just gave you the blessing. Okay. Kayo ang may gusto magpakasal. Okay. Okay? Let's just settle that issue ate. Wag na natin ituro pa ibang tao. Okay. Alright? Take a portion of the blame. Okay. Alright? Patuloy mo na. Ayun, nagpakasal kami, okay kami for siguro nung dumating yung baby namin, okay kami. Saan galing yung baby ba dumating? Siyempre, nagbuntis ako. Akala ko nag-commute lang yan. Kung dumating ka naman, parang dumiyahe yung baby.
Ang corny ng jokes pag ganitong oras na mga 10:06. Walang kakwenta-kwenta mga joke. Sige, tuloy tapos. Ayun. Naging masaya kami kasi dumating na yung baby namin. Pero that time, meron na ako napapansin sa kanya na parang may kakaiba. Na meron ng something, yung kutob ko. So, nag-imbestiga ako, chinek ko yung FB niya, may nakita akong isang girl na iba yung pakiramdam ko. Kasi dun sa girl na yon parang ang lapit-lapit niya, kinukwento niya lagi sa akin. Noong na hindi ko pinapansin, pero nung nakita ko na yung mukha ng babae, tapos nakaramdam ako na nakita ko yung picture nila magkasama tapos mag-aakbay. Tinanong ko siya kung sino yun. Sabi niya, kaibigan niya daw. Ganun-ganyan. Tapos noon, paano pa yun? Pagkatapos noon, ayun, hinayaan ko muna kasi sabi niya kaibigan niya daw yun. Hanggang sa tumagal, hindi na ako mapalagay. Tinanong ko yung password ng FB niya kasi nagbago siya ng password ng FB niya. Dapat alam ko lagi yun. Kasi siya alam niya yung password ng FB niya, FB ko. So ako din, dapat alam ko yung password ng FB niya. Tapos yung one time, nakita ko, bakit ganun yung chat sa kanya nung babae? Ang tawag sa kanya, asawa ko. Tapos, hello? Sige, nakikinig ako habang nagamadyong. Tapos, syempre, siya yung paniniwalaan ko. Ang sabi niya sa akin, wala lang daw yun, nagkamali lang daw siya ng chat, ganyan-ganyan. Hanggang sa... Siyempre meron yun. Asawa ko tawagan. Ayun nga eh. Ayun nga. Meron na. Sa pakaramdam ko, meron na nga yun. Pero hindi ko pinaniwalaan kasi mahal ko siya. So, siya yung paniniwalaan ko. Kung ano yung yung paliwanag niya sa akin, yun yung paniniwalaan ko. Pero nagtagal na yung ugali niya sa akin nagbago na lagi na siyang galit, lagi nang mainit yung ulo niya sa akin. Tapos, lagi niya ako minamaliit. So, maganda rin yun ako tumaba ka. Yung pag minamaliit ka, hindi malaki ang tingin sa'yo. Ayun kasi that time, siya pa lang yung nagtatrabaho. Kasi yung na yun, siya pa lang yung nagtatrabaho sa amin. So, laging ako yung nasa bahay, ako yung minamaliit, wala daw akong silbi, ganyan-ganyan. So, parang, ang nangyari, parang yung dating sa akin, wala akong pakialam kung may gawin man siyang gusto niyang gawin. Kasi siya nasa labas, siya yung nagtatrabaho para sa amin. Parang ganon. So, parang, lumit na rin yung tingin ko sa sarili ko na, sige, ikaw yung paniniwalaan ko. Gusto ko yan. Ganon. Kanina nagsalamin ako sa bahay, nagtanggal akong damit. Sabi ko, sana lumitin ko sarili ko. Nadayot na ako. Hanggang sa tingin lang naman sa sarili, pero yung tingin na ibang tao. Oh, sorry. Ito pala yung pinag-uusapan ko dito. Ayun na nga. Tapos hanggang sa kinimkim ko lang yung galit ko, pero napapansin ko na yun, may nakikita na ako kaiba, pagka natutulog siya, lagi ko chinecheck yung phone niya, lagi may text na parang text ng babae, na-miss na siya. Pag ganyan ba, ate, nagtatanong ka ba sa kanya? Nagtatanong ako sa kanya. And how is he explaining things to you? Minsan, pag tinatanong ko siya, nagagalit siya. Kasi ganito, ganito, hold on, okay. Pasensya ka na, if at some point, I feel like may bias kasi sa kwento mo eh. Remember, inumpisahan mong sabihin sa akin na naghiwalay kayo kasi nahuli kang may karelasyon. But what exactly you're telling me right now is siya yung may ginawang kalokohan. So, okay. Oo, tapos ang tinanong ko sa'yo kanina, ba't kaya naghiwalay? It feels to me, ate, that you want to dignify yourself before telling me exactly what you've done. Sige.
Ayun na. Sige, Kasi doon you're na telling tayo me a sa portion, point. ate. Wait lang ha. You're telling me a portion of the text messages na nabasa mo. Kasi, alright, may nabasa kang mga text messages, ate. I am sure, di ba, ang context kasi nito, ate, you're telling me na may nabasa kami mga I miss you. Pero yun lang ba ang nabasa mong text o yung I miss you na yan o miss na kita ay parte ng napakahabang text messages about something else, something more? Part lang yun. That's the point. Don't be stupid telling a story. Diba? Okay. You want to put it in a context na ang dating ate, it will justify the stupidity you've done kung ba't kaya naghiwalay. Ramdam na ramdam ko naman, te. Okay. Diba kasi, may nabasa kang text, pag tulog siya, may I miss you, kung I miss you man, the exact word na yan ate, imposible tanongin mo lang yung asawa mo. Baka ipalo mo yung cellphone sa mukha niya. Diba? Ayun na nga, pag tinatanong ko siya, lagi siyang galit, lagi niya ako nasasaktan. Ganun talaga ang mga lalaki, pag ano sila pagalit. Patuloy mo na, ano nagawa mo? Bakit, ano nahuli niya sa'yo? Ayun, kasi simula nung nangyari yun, parang nung nagkatrabaho na ako, nung ako na yung nagkatrabaho, tumatak sa isip ko na pagka nagkatrabaho ako, ibabalik ko lahat sa'yo yung ginawa mo sa akin. Kahit na hindi, ayokong gawin yun. Pero dahil sa ginawa niya sa akin, naipon, nung nagka-work ako, siyempre may nakilala akong mga ibang tao, ganyan-ganyan. Yun na. Dun sa work ko, merong nagkagusto sa akin, siya yung nagko-comfort tuwing nag-aaway kami nung asawa ko, siya yung napagsasabihan ko ng mga problema ko. Kasi nagkikwento ka sa kanya. Di ka may comfort ng lalaki kung lang kinuwento sa kanya eh. Oo, nagkukwento. Manipaliwanag ate na at some point, yung lalaki niya, kaya kanya kinomfort kasi handpick mo rin siya. Pinili mo siyang pagkwentuhan. It's a natural reaction of a guy to comfort you. Sorry, comforter kami. sorry. Wala ka may tulong ngayon gabi. Patuloy, tapos nahuli niya. Nahuli niyan, siguro nakaramdam na siya. Yun, kinalkal niya yung phone ko, may mga nabasa siya na nagchat-chat kami hanggang sa wala na akong choice kundi aminin sa kanya kasi parang ayoko na rin na magtagal yung Gaano katagal ka na may kalaguyo nung time na nahuli niya? 1 year. 1 year na kami. 1 year na. Gaano ka na katagal sa kumpanya? Ngayon, yung katrabaho mo yan, di ba? 1 year na rin? Hindi, 2 years. 2 years na ako sa company no. So 1 year ka nagpa-in-in. Di ba? After ng 1 year, pak! Let's Marvin Gaye and Pop Gunner. Ganon. Alright. Okay. Tapos ayun, naghiwalay kami. Hindi na kami nag-usap. Kinuha niya yung anak ko. Hindi niya ako binigyan ng karapatan na malabas yung anak ko. May gala yung anak ko. Hanggang dun lang sa bahay nila kami nagpupunta. Hanggang sa malaman ko sa anak ko na yung babaeng pinagsiselosan ko noon, yun pala yung hanggang ngayon, yung tinatanggi niya, yun na yung ano niya ngayon. Jowa niya. Oo. So parang matanong ko lang, yung lalaki na huli niya kaya pa rin? Hindi na. Ay! Ayun. Bakit? Ewan ko, sa sarili ko kasi siguro kaya ko nagawa yun dahil sa galit sa kanya. Ate, wag na tayong gumawa pa ng kahit anong alibi. That's something I don't like with people who made mistake, mga kaibigan. Diba? We justify it by blaming other people. Diba? I mean, how can you apologize sa kasalanan ng ginawa mo kung ang kadugtong ng sorry ay kasi naman ikaw eh. That's stupid. Yun na, tinatanggap ko naman na gusto ko rin naman yung nangyari. Yun. Nag-sex kayo nun? Bago ka nawal, nag-sex kayo nung katrabaho mo? Oo. Yan beses. Alak. Yung binilang? Ayoko na, hindi ko na binilang. Ano ba yan?
Kasi yung tropa ko ganyan, binibilang niya eh. Alam niya, after mens, kaya alam niya once a month. Ganaw, no? Ano ba yan? Pinapatawa lang kita. Gano'ng katagal lang hiwalay? Mahigit isang taon na eh? Isang taon na kaming hiwalay. Okay. Tapos, nalaman ko, siguro mga 2 months or 3 months pa lang kaming hiwalay. Pag tinatawagan ko yung anak ko, nagkukwento siya sa akin na yun na nga. Parang ang bilis. Sa kanya, ang bilis. Sa akin hanggang ngayon, nandito pa din. Nandito pa din yung sakit. Na? Losing him, ate, or not having the family that you wanted? Yung pamilya na gusto ko. Alright. But it doesn't mean he will have to be the guy, right? You want a family, but it does not mean na siya yung lalaki doon sa pamilya yun. Tama? Oo. Then it's never too late. You can still have a chance to have a family. You are 26. You are very, very young. It's not yet too late. So don't feel bad about it. Yung masakit lang kasi, yung gusto ko siyang kausapin, ako na yung lumalapit sa kanya para, sige, patawarin ko na siya sa kasalanan niya. Patawarin niya rin ako sa kasalanan ko. Ate, ang paghingi ng tawa dati, ang pagbibigay ng kapatawaran, walang kondisyon yung para kang tanga. Parang, nakita mo yung gusto mong gawin? Patawarin kita. Oy, patawarin mo din ako. Hindi naman sa gano'n. Sabi mo lang eh. Yung point ko, parang para na lang sa anak namin. Yung pakita niya sa anak ko na yung sinasabi niyang mahal niya yung anak ko. Yung gusto kasi ng anak ko yung alam na makasama rin naman ako. Pero hindi niya maibigay sa anak ko. Parang yung gusto niya lang is yung sa sarili niya. Kung ano yung masaya para sa kanila. Yun yung nangyayari kasi. Calling my show, ate. Excuse me. Calling my show. What was it that you wanted to achieve before calling my show? Ano ang pwede ko maitulong sa'yo? Sana, gusto ko lang naman tumawag para kung sakali, baka nakikinig siya. Sana, alam niya. Sana may isip, maramdaman niya na ako yun. Na ako yung tumawag, na yung And then, gusto ko lang naman. What do you want him to feel after kung sakaling nakikinig siya ngayon? Huwag kang mag-alala, makakarating sa kanya to. Alam mo kung bakit? Bakit? Nakikinig yun. Alam mo kung bakit? Bakit? Sikat ako eh. Alam ko. Wala lang, feeling ko lang, no? Sana. Pero tulong yung kasikata ko yun. Pagkanta ko oras ang talaga. Hindi J sa lab na pakayabang. Sorry ate. Alright, ganyan na. I still don't know why you're calling my show, ate. Kung ano yung pwede ko maitulong sa'yo. But just to give me ate, an idea of what you want to achieve, pwede ba kitang hingian ng mensahe para sa kanya? I mean, if you want to say sorry, apologize tonight, do it. But please, wag mong gagawin yung patawarin na kita, patawarin mo na rin ako. It's, mga kaibigan, forgiving someone, dapat ibigay natin yan. Iba po ang pagbibigay ng kapatawaran sa pagbibigay ng pagkakataon. Magkaiba yan eh. Because if you don't forgive other people, mga kaibigan, especially mga tao nagkamali sa'yo, you are punishing yourself with the mistakes done by other people. Di ba? Tsaka hindi naman sila nahihirap mo pag di ka nagpatawad, ikaw na hindi nagpapatawad. Ano ang first name niya? Huwag na. Sige, SSS number na lang. Huwag na din. First name. Ate, wag ka na umarte, ate. Kung kasing ganda mo si Angel Locke, umarte ka sa akin. Kanina ka pa. May kasabihan dito sa booth namin, alam mo kung ano? Ano? Umarte na ayon sa ganda. First name niya. John. Ha? John? Oh my God. Hindi ako yan. Buot na lang. Ba't pati na tanong ko pa kasi? Ano ba yan, no? Wala kasing tanong. John ang pangalan? Oo, basta John. Hindi yan John Jumperly. Ako yun eh. Ano ba yan, no? Sige. John ang pangalan. Sige. Alright. Diba? Anything you want to
Tell the guy. Okay. Siguro, ngayon ko lang sasabihin to kasi hindi naman kami nakapag-usap before kami maghiwalay. Nagkasakitan lang kami, naghiwalay kami ng walang formal na usap. So, sabihin ko sa kanya na sorry. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Sorry sa nangyari. Sana mabigyan niya ako ng chance na mag-usap kami ng maayos, magkaintindihan, malaman namin yung side namin sa isa't isa kung bakit nangyari to. Sana yung isipin niya yung anak namin, yung anak na lang namin, yung kinabukasan na lang ng anak namin, kung ano yung mangyayari sa anak namin pagka hindi kami nagkaayos. Kasi lumalaki yung anak ko. Jen? Yes po. Ang hirap iabot sa'yo, di ba, nung regalong pagkapatawaran. Alam mo kung bakit? Bakit? You keep on justifying what you've done. Nabupusit akong marinig atin na, di ba na, may mga condition ka just to have that. Maybe, ang hirap kasi ate, I'd like at some point to respect the heart of a mom that you are. Nanay ka kasi. If you sound frustrated tonight because you are, dahil hindi mo nakakasaming anak mo. At yun ang iniintindi ko more than anything else. Tama? But right now, ate, you are asking for forgiveness. Maybe you have the right to say it, that naging mabuti kang asawa sa kanya. But it does not fit what you're trying to accomplish, right? Honestly. Because you're giving the chance to diba, sa lalaki to hate you more. Sasagutin ka lang niya, naging mabuti ka, tanga ka ba, ba't nakipagtali ka sa iba? Diba? When you say sorry, just say sorry without justifying anything. Well, hindi ko alam, Ate, if there's anything I can tell you significantly other than wish na sana nakikinig siya ngayon para kung sakasakali, ate, lumambot yung puso niya. But bilang lalaki siguro, ate, I'm sorry, but I'm coming from the point of view being a guy here. Maybe at least bias, but para maintindihan mo lang, ano? Okay? Alright. He's done something wrong sa iyo. Hindi ko alam if it's confirmed or not, pero it confirmed dati yung suspicion mo kasi naging sila nung naghiwalay kayo. Tama? It could be the same case siguro nung time na kayo pa magkaibigan lang talaga sila, niloko mo siya, the girl comforted her. Parang nangyari sa'yo nung nag-aaway kayo, may nag-comfort na lalaki sa'yo. Yung mga kaibigan falling in love and finding someone to love is actually a very very weird process, and maybe the two of you went through it, diba, and found somebody else other than each other. It worked, diba? Things worked out well para sa kanya. It did not for you. My bottom line here is, Jen, is that don't force him to accept you again into his life. Huwag mo siyang pwersahin natin na ibigay sa'yo yung pagkakaibigan na gusto mo. Diba? At may kondisyon ka pa na hindi ko naman kayo guguluhin. Honestly, there's another way to settle this. Bring this to court. And you will have the right. Every right that you have as a... Bakit naman hindi? Nanay ka niyan eh. Tama. So let's make it happen.
You have to remember ate that the gatekeeper is yung tatay ng bata. He is the gatekeeper right now. Tama? Everything and anything that has to do with your kid has to go through him. Tama mali? Tama. You have to win him. How? I don't know. Ikaw ang naging asawa niya for ilan taon? Ilan taon 4 naging? years. 4 years plus 5 years na pagiging magjowa. Almost a decade. Kilala mo siya. You know very well how to win the guy. You know very well how to make friends with him. I really believe that kaya naging magjowa ng 9 na taon, including yung pagiging mag-asawa niya na 4 na taon natin. It's because you were good friends other than good lovers, right? Right? Hindi ko masabi. Stop being hypocrite. Don't tell me na walang friendship sa loob ng 9 na taon. Meron, oo, meron. Appreciate good things. Nakikita mo ba yung implication ng ginagawa mo ngayong gabi? I asked you. I believe there is friendship sa loob ng 9 na taon. What did you tell me? Hindi ko masabi. So pag narinig niya ating statement mo na yan, anong mararamdaman niya? You're telling people I'm a bad partner to you. Tama mali? Tama. And you want his forgiveness? Yet you act stupid around him? Isipin mo kung ano sinasabi mo. Nakuha mo yung punto? You want his forgiveness, but you badmouth the guy. He's done something wrong to you, ate. You've done something wrong sa kanya. The only thing left to do now is to settle things para magpakamagulang kayo sa inyong anak. Because no one should take that away from you. Nanay ka eh. Tama? It's just between two things. You win him as a friend or you go to court. I am your friend here. I suggest natin na you win the guy. Paulitin ko ate. You were together for 9 years. At least you know how to be friends. Tama? Oo. You know how to win the guy. Alam mo kung anong kalitin yan. You know exactly kung kailan siya kakalma, kung kailan siya magagalit. Tama mali? Tama. Then use it to your advantage. Win the guy. The guy is punishing you right now. He is punishing you ate for not allowing you to go out with your kid. He's punishing you. Make friends with him. Do obvious efforts. Kung para sa anak mo naman. Ayaw niya nga makipag-usap sa akin eh. Hindi ka nakikinig sa akin, ano? Sagot ka ng sagot, no? Ang katabi ka na, chokes lang ka na. I asked you kanina, I told you, you know how to be friends, right? You said yes. And now you're telling me, ayaw niya makipag-usap sa akin natin. There are so many ways to communicate with the guy. Do you want me to be obvious? Do you want me to be obvious, ate? Do you want it? Yes. Okay. Kaibiganin mo yung girl. Ganoon. Oh, see? Inaantay ko manggaling sa iyan. Kaya mo hindi? Kakayanin ko para sa anak ko. That's it. If you are really true, ate, to your heart, telling me kanina, hindi ko kayo guguluhin. Just allow me to be a mom to my kid, to my child. Once upon a time, you are by his side. But right now, somebody else is there. He may be the gatekeeper right now, but who's the bridge? Yung babae. Alam ba you'll do everything for your kid? Tapos na, wala na kayo. Wala na magagawa other than come up with amicable arrangement. Let's try that out. Nakaanta ba yung girl ngayon? I wanna hear you
send out the message para sa kanya. A girl. Hindi mo kaya sabihin pangalan? Sa girl? Okay. Hey, Jel. Kung nakikinig ka man. Anong pangalan, ho? Jel. Jel. Alright. Kung nakikinig ka man ngayon, ikaw na yung bagong nasa tabi ngayon diyan. Nanay ka din. Nanay ka rin. Alam mo kung ano yung pakiramdam na maging isang ina na malayo sa kanyang anak. So, bilang isang ina, gagawin ko to para sa anak ko na wala na, kalimutan na natin kung ano man yung nangyari noon. Kung ano man yung hindi magandang nangyari noon sa ating dalawa o sa ating tatlo. Sana ngayon, ang ano ko na lang is yung maging okay tayo. Maging okay tayo para sa mga anak natin. Tanda akong maging makipagkaibigan sa'yo para sa anak ko. Yun lang. God give me strength when I am weak. So raise your hands to Hindi ako maghintay kung kailan. Ano kayo? Yung pa kaya, jowa niya yung dati mong jowa. Tama? Real talk na lang. My point is, huwag kayo maging magkaaway. You don't need to be friends. Huwag lang kayo maging magkaaway. If being civil at this is the right term, so be it. I just really hope, ate, that this will bridge the gap between you and your ex, ate, para at least yung bata hindi maapektuhan, makasama mo siya. I want what you want. I want that for you. I want you to fulfill the duties of being a mom to your kid. Why not? Nanay ka eh. Nakagawa ka ng pagkakamali, pinagsisisihan mo yan, but yung pagiging nanay mo should not be taken away from you. Sa kahit ano pang circumstances. Sa iyong anak, what's your message? Sa anak ko, lagi ko naman sinasabi sa kanya na kahit anong mangyari, andito lang si Mami. Susuportahan ka at mahal na mahal ka. Mahal na mahal ka ni Mami. Siguro, hindi ko mapapatawad yung sarili ko kung may mangyari mong masama sa anak ko na hindi ko siya nakakasama ng matagal. Hindi ka man nakakasama ni Mami ng palagi. Wala si Mami sa pagtulog mo. Lagi mo isipin na mahal ka ni Mami. Hindi mawawala yun. Ikaw yung inspirasyon ko. Kaya nagpapakatatag si Mami ng ganito. Lahat gagawin ni Mami para sa'yo. Kahit masakit sa kalooban ko. Basta para sa'yo. Basta para sa'yo, anak. Gagawin ko. Maging masaya lang mo, anak ko. Ang anak ko yung buhay ko ngayon. Miss na kita. Miss ka na ni Mami. Sobra. Lagi nagpe-pray si Mami, katulad mo, na sana maging maayos ang lahat. Para magkasama na tayo. Para maging masaya na tayo, anak. I love you.
nanonood. Okay na po. Okay na, Papa Joke. Don't ever let it go. Jen, Yes po. you can be judged ate for being a not so ideal wife when you were together, but never as a mom. Sa'yo na nanggaling. It will be a long road bago masettle ang mga bagay-bagay. But we have to agree upon one thing. Ate. You know the way to get there. Tama? So, it's too much to ask, but follow your pride. And hope that one day you become a mom. Deserve the same amount of forgiveness that we as men deserve when we do stupid things. So ayaw ko nakakarinig mga kaibigan ng mga linyang kababae mong tao, bakit ka ng lalaki, because that's actually unfair. And warning to you all, diba, to all of the men out there, if you neglect your wife, your girlfriend, your partners, at nagkamali sila, yes, it's wrong. But take a portion of the blame. At the end of the day, tao rin yan. Gone are the days mga kaibigan na pag naging unfair ka sa babae, they go to their rooms, lock the doors, and cry all day long. Maiksi ang buhay. So sa lahat ng mga lalaking gago sa kanilang mga partners, gago kayo. Para maliwanag tayo. Stop fooling around. If you cannot be faithful, diba, to your girl, stick, diba, and cannot stick with her na siya lang, iwanan mo. Allow other mo to take care of that person. Baka hindi mo na nakikita, di ba, yung kinang ng taong kasama mo kasi puro na dumi ang binibigay mo sa kanya. So if John, if you're still tuning in right now, you deserve the same amount of forgiveness. But I hope one day, yung ex mo will hand over to you the gift of forgiveness na sa kanya manggaling, tangible. He can look into your eyes and tell you, you are forgiven. Tawagan niyo ako mga kaibigan tonight. It's 832-6171 or 1-800-10-105-6883. Things will be better. After all mga kaibigan, gaya ng pinost ko tonight, it's never that bad to be single. Look at me. Almost. Rainbow mga kaibigan from South Border.